mga anak sa panonood ng programang ito. Habang nanananghalian, isang pamilyar na tunog ang narinig ng mga housemates. Oy! Noong mga panahon na iyon ay nasa loob pa ng bahay si Marie Chris at silang dalawa na lamang ni Robert ang hindi pa nakakasagot sa Big Red Phone. At nagdesisyon sila sa pamamagitan ng Jack and Paul. Good luck. Go, Robert. Hello? Siya lang daw siguro. Wrong number yata eh. Hindi daw nasa. Robert, Pa? ikaw Guys. ay nakatanggap ng ika-12 phone call. Apo. Ikaw Apo. ay Ay? mag-aahit ng isa mong kilay. Oh, don't lie. I'm sorry, Robert, pero bad news ang natanggap mo. Pwede ko piliin kung anong side? Goodbye, Robert. Goodbye. Parang verbal. Ay, tingilay mo. Oh my God! Tanong ko lang po about sa bad news. Ate ka po buo? Oo, Robert. Isang kilay, buo po. Aahitin mo ng buo ang isa mong kilay. So, seryoso po kayo taga-ahitin ko yung isang buong ganyan? Kailan ba naging biro ang phone call, Robert? Wala po, tatanong ko lang po. Kasi po, yung iba pong mga housemates is 24-hour task po yung naging task nila. Yung iba po is more on sa akin is more than 24 hours and it's like it's gonna be months bago tumubo ulit yun and it's a possibility na baka hindi po tumubo ulit. Seryoso ko, Robert. There you have it! Hello, Philippines and hello, world! Ito ang highest rating reality TV show ng buong bansa, ang Pinoy Big Brother Season 2, and we are live na live this Thursday night. Si Robert nga ho ang nakatanggap ng ika-12 tawag mula sa ating Big Red Phone. At yan nga ho ay ang pag-ahit ng isa niyang kilay. At live na live ho nating masasaksihan ang pagsasakatuparan ng tawag na iyan. Nakita ho natin sabay-sabay kung papaano nagkaroon ng agam-agam sa itsura ni Robert nang na-receive niya ang tawag na ito at hindi katulad ho ng ating mga housemates na si Gian na naging bulag sa isang araw at si Nel na naging spot for a day, medyo mahaba-haba ho ang epekto nito para kay Robert. Kaya't kaninang hapon bago pa man din isakatuparan ang tawag na kanyang natanggap, muli siyang tinanong ni Kuya. Narito, panoorin yung lahat. Ang decision ko po ay opo, gagawin ko po. Yung first phone call, yung nakuha ko yung phone call, I already decided na gagawin ko po siya. Kahit bigyan niyo ko ng before, if ever, kung gusto ko mapagpalit sa ibang housemates. Sabi ko hindi kasi itong anong to is binigay sa akin. So, anuin ko siya. Aangkinin ko yung bad news. It's my choice. Kahit magmukha akong funny or magmukha akong ewan, okay lang. May isang bata? May hair lip Ano po yun? na maaoperahan. Po? Dahil sa desisyon mong isang bata ang matutulungan mo na umiti ng maayos habang buhay. Kinilabutan po ako. Dahil? Unexpected po yung so, yung para, tawag doon, makakatulong pa rin yung gagawin ko kahit, let's say, yung gagawin ko, speeches po. It's for a good cause pa rin po yung gagawin ko, kaya, po ako, and I would go for it pa, really, so. At yan
Ayan nga ho mga kapamilya, desididong-desidido si Robert na maahit na ang kanyang kanang kilay. At maliban sa patunay ng kanyang tapang sa pagharap sa mga hamon ni Kuya, kapalit ho ng pag-ahit ni Robert ay ang pagtulong naman niya sa isang kapamilyang nangangailangan. Matagal-tagal ho ang pagkakabawas ng kagwapuhan ni Robert, pero panandalian lamang ito kumpara naman sa maibibigay niyang panghabang buhay na kagwapuhan sa isang batang may hair lip. At wala na hong iba pang magmamalaki sa ginawang desisyon nito ni Robert, kundi ang kanyang butihing ina na kasama ho natin ngayon dito sa Pinoy Big Brother, si Mommy Teresa Woods. Magandang gabi ho sa inyo, Mommy. Welcome to Pinoy Big Brother. Magandang gabi din, Tony. Yes, at nakita nyo naman ho, I'm sure sinusubaybayan nyo itong si Robert sa loob ng bahay ni Kuya, and I'm sure you're very, very proud of him. This is the second time na magsasacrifice si Robert na may kapalit na tulong para sa ating isang kapamilya. How does that make you feel, Mommy? Very proud. Yes. At masasabi kong yung nadugtungan niyang buhay na isang tao, malaking bagay. Malaking bagay ho yun. At gaya ho ng ating narinig, ang mahaba-habang epekto ng pagkakatanggal ng kilay nitong si Robert ay kapalit naman ng isang kagwapuhan ng bata na may hair lip. Hindi po ako yun. Magaling na yung akin. Pero bago ang lahat na yun, mga kapamilya, so that's clear, that's the isa hong bata. Anyway, samantala, nabitin naman ho ang ating kwentuhan. Mami, pakinggan nyo ito dahil kagabi, nabitin ang ating kwentuhan sa dalawang tensyonadong pangyayari at tanong sa bahay ni Kuya. Matapos nga ho na ma-injure itong si Bruce sa Big Tic-Tac-Toe game, ay nagpatingin siya sa doktor at lumabas siya ng bahay ni Kuya. At ang unang tanong ho dito ay kung makakabalik pa nga ba itong si Bruce sa loob ng Big Brother house o mapapatawan kaya siya ng forced eviction. At habang wala naman si Bruce sa loob ng bahay ay isang nakakaintrigang labing-isang nagiinit na mga blind items ang narinig ng ating mga housemates. Sino-sino kaya dito ang nagmamayari ng mga chismis na ito? Narito panoorin yung lahat. Hanggang sa pagtulog, laman pa rin ang usapan ng mga boys ang balitang narinig. 11 yung binigay. So, kada isa sa atin meron doon. Not everyone has. Not everyone, you think? No. 11 eh. But there's just 11 messages, but not everyone has. Meron ako pero half true lang. Yeah, I know you have. Yeah, I know, yung new housemate. Inyo, housemate. Isang bagong housemate! Kinaiinis na isang housemate! Petikulosa siya! Si Bea nga ng super clean, bumigay na! I'll talk to her and Bea tomorrow. Di ba kasi si Bea got affected as well yung sinabing si Bea nga na super clean bumigay. You don't have to. You don't have to. Samantala, nakarating na ng ospital si Bruce para mapatignan ang natamong injury sa tagliran. I requested for an ultrasound of the kidneys ni Bruce just to check if there's any form of hemorrhage. So we just check kung merong blood surrounding your kidneys. Okay? So fortunately for Bruce, wala naman kami nakitang any pagdudugo na nagsasurround sa kidneys niya. We just prescribe analgesics plus muscle relaxants kay Bruce. Plus we advised compress hindi sa area na tinamaan plus bed rest. Madaling araw na makabalik si Bruce mula sa ospital. Which message is for you? Brad! Musta? Ay, what Ano daw? Yun nga yung Ayos naman. nagagalaiti. Ano daw sabi? No, but for you. Bibigyan I ka don't gamot. know. It's a short. Aba, mukhang dinedma ata ng mga housemates ang pagdating ni Bruce. Ganun ba kayo ka-affected sa mga intrigang narinig ninyo? Ano nangyari? May ano daw, may babantay mo balita. For sure, paparinig. Pinoy Big Brother Balita. Balita. Nakipag-ayos sa boyfriend. Nakipag-ayos sa boyfriend. Paano na yung karelasyon dito? Perfect! It's either dalawa lang yun sa atin eh. Pinoy Big Balita number 2! Ex-housemate na na-in-love sa loob ng bahay, nakipag-ayos na sa boyfriend! Aray ko, paano na ang housemate na umaasang may patutunguhan ng kanilang relasyong naputol sa loob ng bahay? Kung totoo man yan, wala akong magagawa. Alam ko po si Wenz, di ba? May boyfriend sa labas. Kung yun talaga yung desisyon ni Wendy, kung sakasakaling sa kanya nga po yung balitang yun, yun nga po, parang dadaan-dahan din na tanggapin and i-respeto po yung desisyon niya, kuya. Ano bang sinasabi ng puso mo? Hindi totoo yun, kuya. Yun po.